na po ang bawat isa. Magandang hapon po sa lahat. At ako po si Pastora Ishbel Baga, para sa hindi pa po nakakakilala sa akin. Ako po yung wife ni Bishop Ferdy. Tawagin na lang po akong Pastora Bel. Pagka po tinatawag kasi akong Reb, parang medyo may kakaiba akong nararamdaman. Feeling ko ay hindi nararapat. Mas gusto ko pastora. O kaya ate, mami, inay. Ganun po. Okay po ba? At kalimutan na po ninyo, dati may tumatawag sa aking ate Beng, pastora Beng. Kalimutan na po ninyo yung Beng. Ayaw ko na po nun. Maaaring magtatanong kayo, bakit? Kasi po alam nyo, meron tayo dating kapatiran na ang pangalan ay Beng. Namatay na po kasi yun. Patay na yun eh. Ayokong sumunod. Kaya wag nyo na akong tatawagin ng Ate Beng, Pastora Beng, Mami Beng, Bel o Ishbel. Amen! Praise God. At napakaganda po ng ating team for this month of July. We multiply. Ang ganda po ng multiplication kaysa addition. Kung may pera ka, anong gusto mo? Addition o multiplication? Mas maganda multiplication kasi mas mabilis dumami. Amen. Kaya nga po, ang team po natin ay we multiply. This refers to hindi po sa pera, kundi sa atin pong lahat. Sapagkat alam po natin that God is doing great things sa buhay po ng kanyang mga anak at hindi po nais ng ating Panginoon na kakaunti ang pumupunta sa mga churches, organizations, and fellowship. Gusto ng Panginoon punong-puno ng mga tao. Amen! At gustong-gusto rin, alam niyo po ba kaya hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesus? Dahil maluwag pa po ang langit kung darating na po kaagad siya. Gusto po niya mapuno, siksikan doon. At sinong gagamitin ng Panginoon? Tayo pong lahat. Amen. Sino ritong gustong magamit ng Panginoon para dumami ng dumami ang mga tao na papasok sa kalangitan? Yes, palapakan mo si Lord. Sabihin mo, ako yun. Yes, at alam niyo po, hindi naman po mangyayari na tayo ay magmamultiply kung wala po tayong gagawin. May sikreto po ang multiplication. At ang unang-una po na sikreto ng multiplication ay ang pagmamahal po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang taong nagmamahal sa ating Panginoong Jesus ay nagmamultiply. Alam niyo po, merong isang talata sa Biblia na tuwi ko pong mababasa itong talatang ito, may kakaiba akong nararamdaman. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 22. Ang sabi po sa talatang yan, if anyone has no love for the Lord, let him be accursed. O our Lord come. Sa Tagalog ang sabi, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha. Dumating ka nawa, Panginoon namin. Di po ba, kung ikay makakabasa ng talatang iyan, may something ka na mararamdaman. Bakit sinasabi na sumpain ang walang pagmamahal o pag-ibig sa Panginoong Hesukristo? Sino po rito nagmamahal sa Panginoon? Taas po ang kamay ng mga nagmamahal sa Panginoon. Yes, dapat po tayong lahat ay nagmamahal sa Panginoon. Hindi pwedeng zero. Dahil pag walang pagmamahal sa Panginoon, kahit konti, ang sabi ay sumpain. Let him be accursed. Ano po ba ang ibig sabihin ng accursed? Pag sinabing ang isang tao ay sinumpa, it means wala po siyang blessings ng Diyos na buhay. Absence of God's blessings. At ayaw po nating mangyari yun. At kung gusto po natin ang pagpapala sa ating mga buhay, siyempre sa lahat ng area po ng buhay yan. Physical, financial, intellectual, emotional, at lalong-lalo po sa spiritual, kailangan po ay makitaan tayo ng Diyos ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo.
Kaya nga po, ang ating topic for this afternoon is loving the Lord Jesus, our first priority. Marami po tayong priorities sa ating mga buhay. Pero alam niyo po, ang pag-ibig o pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon ang dapat maging first sa lahat ng ating mga priorities. Lalo na po sa mga araw na ito, ang dami po ng mga nakakakuha ng ating mga attention, ng ating time, ng ating mga moments. Pero, wag po tayong papayag na ang pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo ay second, third, or sa bandang huli. Lagi pong ating priority ang pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Bakit nga po? Sapagkat meron pong sinasabi ang Biblia sa bawat isang mananampalataya kung bakit napakahalaga na makita sa atin ang pag-ibig sa Panginoon. Hindi lang po ito yung sabi, alam ko na mahal ko naman si Lord, nandito sa puso ko. Nahahayag po yan sa panlabas. Kung paano kapag nagmamahal sa isang tao, hindi lang po sa word, sabihin mo sa iyong katabi, hindi lang sa salita, nakikita sa gawa. Ganon din po sa ating Panginoong Hesukristo. At bakit nga po ba, napakarami po, kung ating iisa-isahin, hindi po natin kayang bilangin ang mga reasons bakit dapat unang-una sa ating mga priorities ang pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Meron lang po tayong napakahalaga na points na ating pong pag-aaralan. Una, because He died on the cross to redeem us from our sins. Lahat po tayo ay nagkasala. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. All have sinned. Kasama po tayong lahat. At nakita po ng Diyos na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kahit po pagsunod sa mga commandments ng Diyos, hindi po kayang masunod lahat ng mga tao. Kasi kapag may isa ka na hindi nasunod, ang sabi, you are guilty of all. Kaya kailangan po ng isang tagapagligtas. At wala pong qualified na sino mang tao para maging tagapagligtas o para tumubos sa bawat isa sa atin sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Jesus lamang po. Ang bugtong na anak ng Diyos. Kailangan siyang magkatawang tao kagaya ng bawat isa sa atin upang sa kanyang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga sacrifices, sa kanyang physical body, ay kanya pong mabayaran ang pagkakasala ng bawat isa sa atin. Sa kanyang katauhan bilang Diyos, because He is a spirit, He cannot save mankind. Sabi ng Biblia, ang kabayaran, sabi ang lahat ng mga kasalanan ay may parusa na nakalaan. At kaya nga po, kailangang magkatawang tao ng ating Panginoong Jesus para tanggapin yung nakalaan na parusa para sa bawat isang tao. At salamat sapagkat sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 16, by this we know love that He laid down His life for us. He took our place. Dapat tayo yung parurusahan, pero siya po yung lumagay sa lugar ng bawat isa sa atin. Hindi mo ba mamahalin siya na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo? He is not an ordinary man. He is God Himself, the Son of God, the begotten Son of God. Iniwan ang kanyang trono sa kalangitan para bayaran ang iyong mga kasalanan. Kasalanan nating lahat. Hindi mo ba siya mamahalin? Kahit konti man lang. Kung sabi mo, hindi ka loving person. Kaya ang sabi ng talata, sumpain ang walang pagmamahal sa Panginoong Hesukristo.
Next, number 2, because in Christ, we became a new creation. Siguro, naranasan na po natin before na mag-try sa ating mga sarili na nung hindi pa po tayo born again, nung hindi pa tayo Christian, na iwan ang ating mga masasamang mga pag-uugali o kaya yung mga ginagawa nating bagay na hindi magaganda. Gusto nating alisin sa buhay natin dahil napag-aralan naman natin sa school ang mga good manners and right conduct, Christian living, pero we cannot change ourselves. Hindi po natin kayang baguhin. Sino lang po ang may kakayahan na magbago ng buhay natin? Tanging ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat lamang po na tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay, sila po yung nakaranas ng bagong katauhan, bagong pagkalika. Hindi mo ba mamahalin ang nagbago ng buhay mo? Dati, isa kang tao na masama, isang tao na walang pag-asa, hindi alam ang patutunguhan. Isang tao na magulo ang buhay. Gusto mong alisin, tanggalin ang mga bisyo, mga masamang pag-ugali. Gusto mong baguhin ang iyong mga attitudes. Gusto mong gumanda ang landas ng iyong buhay. Pero you cannot do anything. But only when you receive and when you believed on the Lord Jesus Christ, doon na bago ang iyong buhay. Without any effort. Amen. Sino rito magsasabi na nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, nahirapan siya na alisin ang paninigarilyo, ang pagdadrugs, nahirapan siyang baguhin ang kanyang mga attitude, ang kanyang mga pag-uugali. Hindi po ba't tunay na inalis yan sa atin ng ating Panginoong Jesus? Amen? Kusang nawala yung appetite, yung desire natin sa mga bagay na hindi magaganda. At sinong gumawa noon sa buhay natin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tunay nga na nabago ang ating buhay. Tayo'y bagong nilalang ng ating Panginoong Jesus. Nag-start yan sa ating spiritual being na noon tayo ay hindi anak ng Diyos. Because we were born sa kasalanan. Pero nung ating tinanggap ang Panginoong Jesus sa ating buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng personal relationship with God. God as our Father in heaven, our Lord Jesus Christ as our Savior. At doon po, from the inside out, ay gradually binago ng Diyos ang ating mga buhay. At marami dito, konti na lang siguro yung natitira na mga attitudes, mga character, mga bagay na ginagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon. No, hindi pa man na-attain yung perfection. Pero alam natin, napakarami ng binago ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba yun? Kaya dapat po nating mahalin ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin kaya sa sarili natin. Kahit nga po yung pagpunta sa church every Sunday, hindi po natin kayang gawin yun. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sabihin mo sa iyong katabi, bago kang nilikha, bago kang nilalang. Amen. The old has passed away, behold, the new has come. Ang sarap, ang gandang pakinggan na bago tayong nilalang sa Panginoon. And we cannot truly enter the kingdom of God, that is heaven, the literal kingdom of God sa kalangitan, kung hindi po tayo bagong nilalang. Only yung mga bagong nilikha ng Panginoong Jesus ang makakapasok sa langit. Amen. Next, let us give a little explanation. Kasi naalala ko po, nung bago-bago akong Kristiyano, sabi ko, ano ba yung ibig sabihin ng isang tao na kay Kristo? Being in Christ describes the spiritual union between a believer and Jesus Christ.
meron na kayong spiritual union. When a person places their faith in Jesus, their identity shifts. Nagbabago na yung ating identity. Kaya hindi na po tayo tinitingnan ng Diyos na isang imperfect person. Ano po ang tingin sa atin ng ating amang Diyos na nasa langit? Pag tiningnan ka ng Panginoon, the moment na sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, dahil siya ang iyong Panginoon, siya ang iyong tagapagligtas, ligtas ka na. Ang tinitingnan o ang nakikita ng amang Diyos na nasa langit sa bawat isa na sumampalataya sa Panginoong Jesus ay yung righteousness, yung goodness ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka na niya nakikita na isang taong makasalanan na lagi na lang gumagawa ng pagsuway. Amen? Ang nakikita niya ay yung righteousness ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya ikaw ay na kay Kristo. Ang palad po ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo ay na kay Kristo. It's the greatest thing na nangyari sa buhay ng isang tao na siya ay nandoon. Meron siyang spiritual union with the Lord Jesus Christ. Kaya dapat po tayo magsaya. Amen, mga kapatid. Wala na yung dati mong spiritual life. Ikaw ngayon ay meron ng bagong, completely new life in Jesus. We are all in Christ. Tayo lahat ay bagong nilalang sa ating Panginoon. Amen. Then, while loving the Lord Jesus Christ is our priority, number 3, because of Him, we receive grace, strength, and forgiveness every day. Sino ritong nagkakasala araw-araw? Maaring sabihin naman natin, ay hindi naman. Wala akong ginawang kasalanan kahapon. Kanina, this day, wala akong ginawa. Eh, yung isip mo, wala ka bang inisip na bad o negative? Yung bibig mo, wala ka bang nasalita na vain words? Siyempre, there are times din natin alam, pero tayo po ay nakakagawa ng mga mistakes and sins sa harapan ng Diyos. Pero tayo po ay patuloy na pinapatawad ng ating Panginoon. Ang kanyang biyaya ay abundantly ibinubuhos niya sa kanyang mga anak. Sobra po ang pagmamahal ng ating amang Diyos na nasa langit para sa bawat isa sa atin. At binibigyan kanya ng kalakasan. Sino rito makakapagsabi na siya ay malakas dahil sa Panginoong Jesus? Amen. Our strength comes from the Lord Jesus Christ. At kung sabi mo, ang hina-hina ko na, ganito ng kalagayan ko, no. Panampalatayanan mo ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga ng Jeremiah sa Lamentations, chapter 3, verses 22 to 23, the steadfast love of the Lord. Note ang sabi, hindi lang love, the steadfast love. Nananatili, matatag, matibay, hindi napapawi. Ang sabi, it never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Kaya araw-araw, tanggapin natin ang masaganang biyaya, kalakasan, kapatawaran ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Forget yesterday. Yung mga negatibong bagay sa buhay natin, ating tanggapin lagi paggising natin sa umaga, magpapasalamat tayo sa Diyos at sasabihin natin, thank you, our Father God, for your steadfast love. Thank you for your abundant grace. Thank you for the strength. Thank you for the mercies. Thank you for the good things that you are doing unto my life. This is a beautiful day for me. Kaya kung tayo man po may mga pinagdaraanan ng mga pagsubok, problema, lagi mong isipin na may bagong umaga para sa iyo. Amen. Next, why loving the Lord Jesus Christ is our first priority because He answers our prayers. Liban na lang kung hindi ka nagpe-pray. Gusto mong maranasan ang answered prayers, lagi kang mag-pray, lagi kang humingi,
Maging makulit ka sa pananalangin dahil pangako naman yan ng Diyos. Diba? Ask and you shall receive. Ang nagsalita niyan, hindi tao. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo nung siya ay nandito sa lupa. Sabi, seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Eh kung sabi ni Lord, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hindi sinabing once a day ka lang hihingi. Ang tao yun, ano? Maaaring sabihin sa'yo, ang kulit mo naman, araw-araw ka na lang humihingi, mat-maya ka na lang humihingi. Ang ating Diyos ay hindi nakukulitan sa atin. Mas gusto nga niya, lagi tayong humihingi sa Kanya. Talagang napakayaman ng kalangitan. Gusto ng Diyos ibigay para sa mga taong umiibig sa Kanya. Kaya lang, maraming mga tao, mga believers, mga tinatawag na mga anak ng Diyos, hindi naman humihingi. Magsasalita nga lang, natatamad pa. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ako yun. Humingi ka ng humingi, bibigyan ka ng bibigyan. Mararanasan mo ang masaganang pagpapala ng Diyos. Patong-patong na pagpapala. Kasi masipag kang humingi, makulit ka. Eh napakabait ng ating amang Diyos na nasa langit. Walang limit ang kanyang kasaganaan at kayamanan sa kalangitan. Handa niyang ibigay sa kanyang mga anak na nananampalataya sa kanya. Of course, kaya ka humihingi dahil alam mo na mabait siya, mapagbigay siya, hindi kanya bibiguin. Pero kung iniisip mo, hindi na ako magpe-pray, hindi rin naman nabibigay sa akin. Subukin mo si Lord. Pag ikay masipag humingi, pinapakita mo na siya ay mapagbigay, kaya hingi ka ng hingi. Hindi kaya isipin ng Diyos na abusado naman ako. No. Lalo kung hinihingi mo naman ay para sa advancement ng kanyang kaharian. At syempre, tinuturuan din naman tayo at ginagabayan ng Holy Spirit. Ano yung mga hihingi natin? Yung mga kailangan natin. Amen. Huwag yung hindi mo naman kailangan. Lord, kailangan ko pa ng isang kotse. Kailangan ko pa ng isang bahay. Kailangan ko maraming pera. Kailangan ko... Eh, hindi naman yung needs, di ba? Yung needs na ang ating hihingin. Yung mga makakatulong para ma-advance natin ang kaharian ng Panginoon. Hindi po masamang humingi ng mga bagay na gusto natin. Pero, yung alam natin na hindi naman sobra-sobra, yung luho, alam naman natin yung luho. Di ba? Hindi naman spoiler ang ating Diyos. Hindi niya tayo ini-spoiled. Binibigay niya yung bagay na gusto natin kung alam niya na tayo ay good manager, particularly sa finances. Kailangan subukin ka muna niya bago ka niya i-bless. Sinong gustong maging millionaire? Ay gusto natin. Pero kung binigyan ka ng Panginoon ng 100,000, hindi mo kayang i-manage. Diba? Pag na-test ka ni Lord, hindi pa niya kaya ang 1 million. Test ka muna niya. So, sabi, He answers our prayers. Lagi ka mag-pray. Every day. Hanggang sa habang gising ka, sino rito hanggang nakahiga, ang puso niya, ang kaisipan niya ay nagpe-pray kay Lord. Si Lord ang iniisip. Magigising ka na masaya. Magigising ka na mapayapa. Alam mo, ang Panginoon ay nandyan, hindi ka niya pababayaan. Subukin po ninyo na laging i-meditate ninyo ang goodness ng Panginoon. Huwag mo isipin lagi yung ibang bagay. Yung mga tao ang laman ng isip mo bago ka matulog. Si Lord dapat ang laman ng ating isip. Amen! Siya ang ating first priority. Pakita natin sa Diyos na siya ay ating tunay na mahal. Number 5, loving the Lord Jesus Christ is our priority because loving Him leads to an obedient and joyful life. Alam niyo po ba kaya tayo nagiging masunurin? Unang-una sa Diyos, sa mga tao na dapat nating pagsubmitan o pagpasakupan, it is only because of the Lord. Naggagawa natin na magpakumbaba, submissive, masunurin because of the Lord Jesus Christ. Hindi po natin magagawa yan. At lalong-lalo,
Pinapakita po natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon kung tayo'y sumusunod sa Kanya. John 14 verse 15, ano ang sabi? If you love me, keep my commandments. Proof na tunay na mahal mo ang Panginoong Jesus, sinusunod mo ang Kanyang mga utos. Pero kung hirap ka na sundin ang mga utos ng Panginoon, do you truly love the Lord Jesus Christ? Hindi lang po tayo inaakay ng Panginoon na maging obedient. Kapag mahal po natin siya, alam niyo po, ang taong nagmamahal ay masaya. Amen. Tingnan mo nga ang katabi ng mangka ng katabi mo, masaya ba yan? Pag in love, sabi rito, ay blooming si sister, ay blooming si brother, sabi in love. Dapat tayo everyday ay blooming. Amen? Dahil in love tayo kay Lord. Siya ang ating first priority. Kahit po may problema, yes, dapat nakikita pa rin sa atin na tayo ay masaya. Siya kasi ang lahat-lahat sa buhay natin. He is our inspiration. He is our BFF. He is our everything. Ang tao pwedeng mawala sa atin. Pwedeng mapawi ang kanilang pagmamahal sa atin. Pero ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hindi mapapawi. Kaya nga, dapat po natin siyang mahalin sa ating mga buhay. Hindi mo ba mamahalin? Siya. Karapat-dapat siya. Amen. 5 lang po itong points na binigay ko dahil hindi po kayang bilangin ang mga reasons bakit kailangang mahalin natin ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating first priority. Sobrang dami. Ito man lang po ay ma-realize natin sa ating mga buhay, grabe po. Talagang yung maliit mong pagmamahal, dati maliit lang, palaki po ng palaki yan. At alam niyo po, isang sekreto para lalo mong mahalin ang Panginoong Jesus, lagi ka mag-pray sa Kanya. Lagi mong sabihin, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. Thank you for saving my soul. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for answering my prayers. Thank you for this, for this, for this. I love you, Lord. I love you. Diba? Alam niyo po, every day of your life, whatever you confess, yan po ay magiging totoo sa buhay mo. Kaya lalaki ng lalaki yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kahit sa umpisa sabihin mo, sinasabi mo na mas mahal mo ang asawa mo, mas mahal mo ang boyfriend mo, girlfriend mo, mas mahal mo ang trabaho mo, kayamanan mo, lahat-lahat. Pero darating yung time na si Lord ang mamahalin mo ng una sa lahat. Lagi mong sabihin ng iyong bibig. Ngayon, kung hindi mo talaga pa rin na-feel na talagang mahal na mahal mo siya, ipag-pray mo kay Lord, Lord, gusto kong mahalin kita ng una sa lahat sa buhay ko. Gusto ko po ikaw ang aking first priority. Sure, 100% didinggin ng Panginoon ang prayers mo. Kasi yun ang gusto ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak na siya lagi ang number 1. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya ang ganda ng ating buhay, ang ganda ng mangyayari kung yung nakikita sa atin yung full, total obedience sa Diyos. Yung mga tao nakikita rin na tayo ay obedient, submissive, humble, hindi tayo nagkaka-pride. Alam niyo po yung mga good, nice character na nangyayari sa buhay natin, yun po ay ginawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. Tanging ang Panginoon ang makagagawa na yan. At alam niyo po paano natin papakita na ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesukristo ay ating first priority. Bukod po sa mga nabanggit ko na. Unang-una, 3 po yan na S, para matandaan po nating mabuti, serving the Lord. Number 2, seeking the lost or soul winning. And number 3, staying watchful. Tingnan po natin ang susunod na slide. Yan po ay mga pictures, mga larawan. Sabi mo sa iyong katabi, larawan. Larawan na pinapakita po
yung paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, yung pagpunta nyo every Sunday, every may gawain, o pagtitipon sa church, yan po ay paglilingkod sa Panginoon. Isang uri ng paglilingkod, kahit nakaupo ka lang dyan. Pero syempre, hindi naman all the time, hanggang kunin ka ni Lord ay pupunta ka sa church para lang maupo. Meron ka din na ibang gagawin para pakita mo na talagang lumalaki ang pagmamahal mo sa Panginoon. Dito po sa church, meron po tayo mga church workers, mga volunteers po sila. Wala po silang love gift, wala silang sweldo sa kanilang pagpapagamit sa Panginoon. Nakita po natin, ang ating po mga worship team dito, hindi lang po sila pag Sunday pumupunta dito. Ordinary days, pumupunta rin po sila dito para mag-practice, para mapangunahan po tayo sa ating pag-aawitan. Yun po ay paglilingkod sa Panginoon at yun po ay pagpapakita ng pagmamahal kay Lord. Kung hindi mo ba naman mahal si Lord, sa halip na matulog ka sa bahay at magpahinga, Monday to Friday, Saturday, nagtrabaho ka, pagod na pagod ka, syempre gusto mo namang mahiga ng masarap at matulog hanggang gusto mo paglinggo. Pero hindi, gigising ka ng maaga, pupunta ka sa church, gagawin mo ang iyong ministry. Yung po'y pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Amen? Hindi po yan magagawa ng isang tao na walang pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po mga church workers, binebless ni Lord. Amen po ba yun? Lahat ng mga tao na nagmamahal sa Panginoon, sabi, we cannot outgive God. Pinaparana sa kanila ni Lord ang iba't ibang uri ng pagpapala. Siyempre, pag pagpapala, hindi po tayo nakatingin lang sa pera. Kasi maraming area ang buhay natin. May physical, emotional, intellectual, di ba, financial, sa ating trabaho, o sa iba't ibang area. Binebless po tayo ng Panginoon. Kaya ni-encourage ko po yung mga iba na kaya naman po ninyo na maging manggagawa sa church, maging volunteers. Mag-a-apply po kayo this month of July. Magkakaroon na po ng application for new set of workers. General services, yung po mga naglilinis po dito, nakita po ninyo dyan sa picture. Nagwawalis po, naglilinis dito. Alam nyo, hindi kayo basta pumupunta rito pag Sunday, nakaayos na yan. Sila po, nagmama po nila, pinapakintab nila, inaayos nila mga upuan, pinupunasan po nila, inihahanda nila. Walang bayad. Sabi mo sa iyong katabi, walang bayad. Ginagawa nila yan because they love the Lord. Kaya mamahalin po natin ang mga church workers, media ministry, ushering ministry, diba? Lahat po ng mga naglilingkod sa Panginoon dito sa church, meron po tayong kids ministry. Madali po ba ang magturo at mag-alaga ng bata? Mahirap pero nagsasacrifice ang ating mga kapatiran. Walang bayad. Because they love the Lord. Yung mga dance ministers natin dito, mga sumasayaw, mahirap din po yung ginagawa nila, pawisan-pawisan sila. Wala rin po yung bayad. Pupunta sila ng church, sasayaw sila rito, pawisan-pawisan. Walang binibigay sa kanilang pambili ng panlaban ng damit nila. Pero still, they dance para inspire tayong lahat na sumayaw din at magpuri sa Panginoon. At meron po tayong mga kapatiran na ginagamit po para meron po tayong social concern ministry. Tumutulong sa mga tao, sa iba't ibang kaparaanan. Meron po tayong mga nurses na mga kapatiran at hindi rin po nurses. Kaya kung medyo naramdaman nyo, medyo tumataas ang BP nyo, meron po tayo dyan. Pwedeng kunin po ang inyong BP. At meron po tayong brother sa church, siguro wala yata siya ngayon, si Brother Eric, siguro nakikita. Alam niyo po, in his own simple way, meron po siyang ministry. Yan po nakikita niyo sa picture sa bandang gitna. Anong tawag doon? Yun, nagpa-puppet show po siya. Diba? Kahit hirap siya, naigalaw ang kanyang katawan ni Kilos kasi na-stroke po siya. Pero still, nagagawa po niya yan
For the Lord, mahal niya ang Panginoon. Tayo kaya, wala man tayong defect. Kayang-kaya ng ating mga katawan na gumawa ng anumang talents, gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Paggamit po natin ang ating katawan sa paglilingkod sa Panginoon dahil yan po ay pagpapakita ng pagmamahal kay Lord. Kung merong may sakit, pwede po nating dalawin. Amen? Nagdo-donate ka ba sa mga nangangailangan? Ginagawa mo ba yan? Yung ginagawa ng ating mga kapati, meron po tayo mga kapatiran na pumupunta, nag-home Bible study kahit malayo. Talagang nagtitiyaga po sila kahit saan. Meron nga po tayong isang Bible study dito sa Tondo. Alam niyo po, wala pong place doon sa bahay. Walang place sa sala, sa kusina, wala. Saan po kami nagba-Bible study? Doon po sa kwarto. Nakita po niya yung isang picture dyan sa baba. Hindi po yan sahig. Nasa kama po yung mga uma-attend. Diyan po nakaupo. Pero okay lang. Wala pong complaint. Amen? Basta maibahagi ang salita ng Diyos at nakikita ninyo. Yan po. Nasa kutsyon po yan. Doon po, hindi kami namimili ng mga, anak ko, ayaw kong mag-Bible study doon dahil ganito. No, masarap po na maglingkod sa Panginoon dahil yan ay pagmamahal natin kay Lord. Meron pa nga po tayong isang Bible study, hindi na lang po naulit yan dahil pumasok na yung mga magulang. Talaga, ang liit-liit po ng space. Kama na po yan, ito na yung kainan, dito lang po may, doon na nakaupo sa double deck yung mga kapatiran na uma-attend. Pero nagbabahagi pa rin ang saya-saya po. Ang sarap po maglingkod sa Panginoon. Amen. Tayo po, nandito lang tayo, aircon, sitting pretty tayo, magpagamit tayo sa Panginoon. Yan pong dalawang picture niya, mag-asawa po yan. Alam nyo, may ministry po sila sa bundok sa mga Mangyan tribes. Ang layo po. Hindi lang po isang oras yung nilalakad nila para makaakyat sa bundok. Pero masaya po silang naglilingkod sa Panginoon. Wala po silang salary. They love the Lord so much. Sabi, pag meron sumasama sa kanila once or twice, hindi na yung tutuloy. Sumusuko sa hirap. Kasi tanghali pagkatapos ng morning service po nila, doon sa kanilang church, sa afternoon, 1 o'clock, lalakad na po sila paakyat sa bundok. Pero still, nagpapatuloy. Because they love the Lord. At kung mahal mo ang Panginoon, kapatid, siyempre sabihin mo, kulang ka ng kaalaman, paano ka magagamit ng Panginoon. Meron po tayo mga trainings na ginagawa dito sa church. May discipleship training, attend ka. Matututo ka ng maraming bagay. Amen. So, serving the Lord. Number 1 po yan. Sa next slide. Sabi po, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Romans chapter 12, verse 11. Pag tayo naglilingkod sa Panginoon with energy, sabi, with passion, with eagerness, dinededicate natin ang ating buhay sa pagpaparangal sa Panginoon, sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya, sa pamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal. Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa-tao, yung selflessness, yung hindi nakapokus sa sarili lamang. At alam niyo po, yung ating pamumuhay na pinakikita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa, yan po ay pagpapakita na ating minamahal talaga ang ating Panginoong Jesus. I encourage everyone here na kung ano man pong binigay sa iyo ng Panginoon na katangian, talents, gifts, kakayahan, paggamit mo yan sa Panginoon. Kung hindi man po dito sa church, sa labas po ng church, makita sa iyo na ikaw ay kakaiba, anak ka ng Diyos. Lagi mong iisipin, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng sanlibutan. Kaya ikaw may makikitang kakaibang katangian sa iyo na hindi nakikita doon sa mga hindi anak o hindi mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi,
may goal tayo to advance the kingdom of God para mapuno ang kalangitan ng mga umiibig sa ating Diyos na buhay. At kanina po nakita natin sa picture yung pagpapakita po ng pagmamahal sa mga powerless, sa mga needy, sa mga nagugutom, sa mga nasa bilangguan, sa mga discouraged. Yan po ay paglilingkod sa Panginoon at hindi pwedeng mawala yung nakikita po sa ating mga character, yung care, humility, honesty, integrity, at sa ating pong mga pamilya at community ay peacemaker tayo. Hello! Hindi po tayo pinag-uumpisahan ng gulo o ng away o ng kaguluhan sa ating tahanan. Amen? Kundi tayo yung tagapamayapa. Kung meron doong kaguluhan sa isang tahanan, isang lugar, hindi tayo kabilang doon. Tayo yung ginagamit ng Panginoon para magkaroon ng kapayapaan. Alam niyo po, yan ay pagpapakita ng paglilingkod natin sa Panginoon, which is a way of showing the Lord that we love Him. We're doing everything not for our own glory, but for the Lord. Amen. And number 2, paano pa natin mapapakita ang ating pagmamahal sa Panginoon? Seeking the lost. Hanapin natin ang mga nawawala. Sabi sa Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life. And whoever wins souls is wise. Napakaganda po ng talatang yan. Maging memory verse po ninyo yan para lagi po kayong ma-inspire. Sabi, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Pakilagay po sa next slide. Ano po bang ibig sabihin ng the fruit of the righteous is a tree of life? Ibig sabihin, yung mga actions po natin, yung mga pananalita natin, mga character natin, yan po ay matuwid, maganda sa harapan ng Panginoon sapagkat ang ating pong Panginoong Jesus na nasa ating mga buhay, nagbibigay po sa atin ng buhay, ng nourishment. Siya po'y nagpapalakas, nagpapabuti, nagpapaganda. At tayo po ay nagiging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya sabi, the fruit of the righteous is a tree of life. Isa kang punong kahoy ng buhay. Blessings ang ibinibigay mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. At tayo po ay nagwawagi ng mga tao in any ways we can. Siyempre, nagdadala tayo ng mga tao sa Panginoon, iba't ibang kaparaanan. Yung kaparaanan ni brother, paano siya nakapagdala ng isang tao kay Lord, na imbitahan niya dito sa church, iba yung kaparaan ng ginawa niya. Maaring, halika bro, sama ka sa akin. Pagtapos, pakakainin kita sa McDo. Pwedeng ganon, ano po. Pero yung isa naman, bago niya nadala sa church, dinalaw niya sa bahay. Tapos nakita niya, pag-pray kita, ganyan. Kinausap ako ni Lord, may problema ka, pinag-pray. Sumama. Yung isa naman, nabahagi na, alam mo, ganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Umpisa nung ako yung umattend ng church. Dati ganitong ugali ko. Ang bad boy talaga ako ngayon. Hindi na ako bad boy. O bakit? Anong ginawa mo? Binago ni Jesus ang buhay ko na isama mo. So, iba't ibang kaparaanan ang paghanap sa mga nawawala. Ang pagwawagi ng tao sa Panginoon. Iba't ibang style yan. Depende sa leading ng Holy Spirit sa iyo. Kaya, wala diyang sabing, ay ganito ang gagawin, ganito, ganito. Meron niya na pagwagian na tao sa Panginoon sa isang inuman. Sabi niya, nung una kong inanyayahan ako ni kumpare, may barik ang tawag yan, no? May barik daw siya noon, ano? Inanyayahan siya, aba sumama sa church. Hanggang ngayon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, iba't ibang kaparaanan ng Panginoon eh.
Kaya tayo po ay magpagamit sa Diyos. Alam niyo po, sabi ni Charles Spurgeon, ito po isang lingkod ng Panginoon, I will tell you what is not wise and will not be taught so at the last, namely, to go about the churches, doing nothing yourself and railing at the Lord's useful servants. Merong mga ibang tao, pumupunta sa church, o palipat-lipat na mga churches, nag-o-observe lang. Ang ginagawa ay nag-o-observe at pinipintasan yung mga nakikitang mali sa church. Wala naman dinadalang tao sa Panginoon. Hello? Sabihin mo, hindi ako yun. Hindi tayo yun. Hindi tayo pumupunta sa church para mag-observe. Ay, tingnan ko nga kung mahusay talagang mag-drums yung sinasabing Hana Mendoza na yan. Hana Pileño na ngayon. May sinasabing mahusay daw mag-drums yun eh. Puro lalaki ang mga drummer, pero sa Regents may isang babaeng mahusay mag-drums. Oh, obserbahan, ano? Sabi, ay, pupunta nga ako doon sa church na yun. Yung palang anak ni Bishop Perdi, nangangaral na. Tingnan ko nga kung may anointing yung kagaya ng papa niya. No? Minsan gano'n, ano? Ay, hindi na ako babalik doon. Walang anointing. Maaring gano'n. Ka naman, iba talaga si pastor. No? Pag si pastor ang nangaral, ako, attend ako. Minsan may ganyan tayong maririnig. Yung iba naman, tinitingnan, ay, alam mo, yung mga member doon ng ushering, di ngumingiti. Anong ganyan? Pero siya, wala siyang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Ang nakikita ay kapintasan at mali ng iba. No, tayo, let us seek the lost. Sabi nga ang ating Panginoong Jesus, ay nagkatawang tao from His throne in heaven, bumaba dito sa lupa to seek and to save that which was lost. Yung mga nawawala. Yung mga hindi nawawala, hindi na natin hinahanap. Yung mga nawawala ang hinahanap natin. Alam nyo, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus, 12 po yan. Pero merong isang alagad doon na unang nakilala ang Panginoong Jesus, si Andrew. Nung nakilala niya ang Panginoon, sabi sa John 1:40-42, sabi, merong dalawa na disciple dati ni John the Baptist. Narinig nila ang patungkol sa Panginoong Jesus. Sumunod sila sa Panginoon. Sabi sa talata, he first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah, which means Christ. He brought him to Jesus. Diba? Ang ginamit ng Panginoon para si Peter ay maligtas at makakilala sa Panginoong Jesus ay ang kanyang kapatid. Alam ni Andres na si Peter, bagaman may form of godliness sa kanyang buhay, pero kailangan niyang makilala ang Panginoong Jesus. Tayo rin po, kung ating mga family members ay hindi pa po nakakakilala talaga ng totohanan sa ating Panginoong Jesus, isama po natin sila. Hanapin natin sila. Kailangan makilala nila si Lord. Huwag tayo lang nag-iisa sa church. Sa family natin, sino na mga uma-attend? Ilang taong ka nang uma-attend sa church? Isama mo ang brother mo, sister mo, mama mo, papa mo, pinsan mo, tiyuhin mo, lolo, lola. Isama mo lahat sa church. Seek the lost. Mag-win po tayo ng tao sa ating Panginoong, para sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po nating hahayaan na tayo lang mag-isa ang pumupunta rito sa church. Sabi, ayaw po matigas po sarado, kandado po Alam nyo, walang matigas, walang sarado, kandado kay Lord. Lahat yan, kayang buksan ng Panginoon. Pusong matigas, kayang palambutin ng Panginoon.
Manalangin ka. Alam niyo po, sa ating pagwiwi ng soul, kung tayo uma-attend sa church, hindi naman karaka-disciple na agad tayo eh. Believer pa lang tayo. Pero kahit hindi ka pa nag-aral ng discipleship, hindi ka pa naka-attend sa discipleship training, alam niyo po ba sa inyong pagiging Kristiyano, magiging discipler ka na rin sa pamagitan ng iyong uri ng pamumuhay. Kung ano yung nakikita ng mga kapamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, classmate, office mate, na buhay ng isang mananampalataya. Yung pagmamahal mo sa Panginoon, no, lagi ka nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, maganda yung attitude mo, maganda yung puso mo, matulungin ka, mapagmahal ka, humble ka, hindi ka ma-pride. By your own way of living, you are discipling ang isang bago na gusto mong akayin sa Panginoon. Marami po akong narinig na kaya siya sumama sa church, sa friend niya, sa kapatid niya, sa ate, sa younger brother, younger sister, ay may nakita siyang kakaiba doon sa uri ng pamumuhay nung tao na iyon, nung Kristiyano na iyon. Kaya, hindi lang po yung pagdi-disciple ay yung marami kang alam na ituturo, mga lessons, ganito, ganito. Hindi po. Yung pamumuhay lang po natin ay nakakaakay na po ng tao sa Panginoon. Kaya tayo po, mamuhay tayo ng ayos at tama sa harapan ng Diyos bilang mga Kristiyano. Sino po rito ang pumunta na lang dito sa church, walang nag-anyaya sa iyo? Meron po ba? Usually, walang nag-invite sa iyo. Pumunta ka lang. Ba, Holy Spirit yun. Amen. May nag-invite sa iyo, ang Diyos. Usually, merong ginagamit ang Panginoon para tayo ay dalhin sa church. 'Di ba? At yung tao na yun, hindi naman tayo sasama kung wala tayong nakitang kabutihan o magandang bagay dun sa buhay ng tao na yun. Maaring, kundi man sa kanyang pananalita, ay sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga pag-uugali. I want to testify to you of the goodness of the Lord sa buhay ko. Ako po ay na-born again noong May 1, 1980. Ang nagdala po sa akin sa Panginoon ay yung kapatid kong babae na younger po sa akin. Ang sabi sa akin, ate, sama ka sa church. Eh ako noon, dahil ate nga ako, ma-pride pa ako sa kanya nung time na yon. May mga pinagmamalaki ako sa buhay kung mas marami akong alam kaysa kanya. Pero alam niya po, kaya ako sumama. Nakita ko, bakit ang bait-bait nung kapatid ko? Nag-working student po kasi ako. Ay nung naubos na po yung pera ko, siya na po yung nag-support sa akin. Though younger po siya at working student din po siya. Ba't ang bait-bait nung kapatid ko? Hindi nagagalit sa akin. No, hindi ko naman siya pinaglalaban ng damit niya. No, hindi ko siya tinutulak. Mabait po siya. Sige, sama ako. Tapos, nakita ko, mahal na mahal siya ng mga kasama namin sa boarding house kasi mas nauna po siya nag-aral kaysa akin. Nauna po siya. Dahil, alam niyo po, laking probinsya po ako. Hindi po agad ako nakapag-aral ng college. Nagtanim muna po ako ng palay sa probinsya. Kaya nga po, nung nag-aral po ako ng college, nakahinto na po ako ng 7 years. For 8 years po akong naranasan ko pong nagplanting rice po ako sa bukid. Alam niyo po ba yan? Nagtrabaho pa ako sa pabrika. Yung kapatid ko na yon, hindi po niya yun naranasan kasi meron po siyang eksema sa kanyang paa. Hindi po niya kayang magtanim sa bukid. Pero no, nakita ko po, pinagaling po siya ng Panginoon. Nag-miracle ang Lord sa kanya. Kaya sabi ko, there is something doon sa kanyang inaatinan na Bible study. So, sa puso ko, merong hinuhubog ang Panginoon na pananampalataya, kakaibang bagay. At kaya nga po, nung umattend po ako sa gawain,
ng Panginoon, ay narinig ko yung mga testimonies po. Doon po sa church na una kong inatinan, laging merong testimony portion. At ang naririnig ko mga patotoo, mga dating drug addicts, dating mabisyo, dating mga nangangalunya, dating mga hindi magaganda ang buhay at binago ng Panginoon. Sabi ko, wow! Sabi kong ganon. Dakila ang Diyos. Gusto ko yan, yung ganon, yung bago ang buhay. Di po ba maa-amaze ka? Masasabi mo na, God is so good na nagbabago ng buhay. At tapos, syempre, alam ko po marami din po ako mga mistakes na ginagawa na ako po din po yung makasanlibutan. Nung time po na hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon. Kagaya rin po ako ng maraming kabataan na mahilig sa worldly things. Mahilig sa mga bagay na ginagawa na hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero alam niyo po, binago ako ng Panginoon. Amen? Sinong ginamit? Yung kapatid ko. Kung hindi ako inakay ng kapatid ko, hindi ako maboborn again. Tapos, syempre, kami na pong dalawa ang nagkatulong para yung iba naming mga kapatid ay unti-unti madala po namin sa Panginoon. Tapos, meron po kaming mga kapatid na 4 po yun na hindi po uma-attend. Yung 3 doon, mas matanda sa amin at yung isa ay younger po sa akin ng sunod sa akin. Hindi po sila uma-attend. Ayaw po. Yun po yung matigas talaga. Talagang sabing sarado kandado. Hanggang sa, hindi na po kami nag-share ng Word of God. Alam niyo po, nakita na lang po ng mga kapatid namin na yon sa pamumuhay namin, yung buhay ng isang Kristiyano. After 3 years, yung 3, sila na po ang nagsabi, a-attend kami dyan sa ina-attendan ninyong church na iyan. Praise God. Nakilala po nila ang Panginoon. Ngayon po, merong isa na lang akong kapatid na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Sinasabing matigas, karado, kandado, pero still I believe walang matigas, walang sarado, kandado kay Lord. Kayang-kayang buksan ng Panginoon, kaya hindi tayo titigil sa pagpipray. Amen? Magwagi po tayo ng soul sa Panginoon. In our own simple way. I-disciple natin ang mga taong ating inaakay sa Panginoon. Una, sa mga pamumuhay na pinakikita natin. At pangalawa, siyempre, meron nga po tayo ritong mga connect groups. Diyan po natututo tayo paano mag-care sa isang new believer. Meron tayong discipleship training. Tinuturuan po tayo dyan, paano po tayo mahubog, paano tayo masanay na magamit ng Panginoon. And who knows, marami po sa atin na tatawagin ng Panginoon o tinatawag ng Panginoon na magpastor, maging mangangaral talaga, mag-pioneer ng church. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Huwag lang po tayong magsasawa. Maging ugali po natin na nagpe-pray tayo sa Panginoon. Hindi po tayo bibiguin. Alam niyo po, nitong nagkakaedad na po ako, syempre sa bahay, church na lang po ako, bahay, church. Sabi ko parang kulang ang buhay ko. Gusto ko, may mga tao akong nasishare ng Word of God. Hanggang nga po kahit nga po maedad na, pumupunta pa po tayo sa iba't ibang lugar para mangaral po ng salita ng Diyos. Amen? Sacrifice. Nung una, siyempre, may sasakyan tayo, may driver, parang madali lang Pero nung nawala na po yung driver natin, nagko-commute na lang po tayo. Kami, nung isang kapatiran natin, na binigyan din ng Diyos ng katiyagaan. Maari pong, kung sa sarili ko, hindi ko na po kaya. Kasi pag nagko-commute po kami, there are times na 4 to 5 hours po ang nagugugol namin sa biyahe lang, papunta doon sa Batangas. Dahil po, maghihintay ng bus, yung po bang ganyan. Tapos abutin pa po kami ng gabi, naiwan ng last trip. Kasi pupunta kami ng umaga, minsan yung gawain, matagal po Pero naranasan namin umupo diyan sa ganyan na istribo. Alam niyo ba istribo? Yung sa bus, masakit ang puwe. Naranasan namin naglakad ng malayo. Hindi namin alam kung saan sasakay para makabalik ng Manila. Pero alam niyo po, tapat ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Di masasayang ating pagpapagod
At natutuwa po ako, I want to testify to you of the goodness of the Lord. Umuwi kami kahapon sa Batangas ng isang kapatid natin. Glory to God! Binigyan niya ako, sobrang tuwa ko. Binigyan niya ako ng isang tao na sishare ng Word of God. Pag upo sa bus, dahil may upuan po sa bus yung mga senior citizen, siyempre sa unahan. Katabi ko si Rachel, yung kapatid po natin. Hindi kasi siya senior, pero siya ang katabi ko. Yung gusto makipag-share sa akin, medyo maedad na rin. Magsi-senior pa lang, 59 years old. Nanghahaba yung leeg naming sinisilip ko doon para kami magkausap. Lumipat na lang si Rachel doon sa likod. Alam niyo po, yung buong oras na yun, 2.5 hours, wala pong tigil ang aming sharing. Inakay po ako ng Panginoon na mag-testify sa Kanya ng goodness ni Lord. San Juan, Batangas, ang sabi niya, ang kanyang bababaan, ako Rosario. Yung bababaan ko po ay between Rosario and San Juan. Sabi ko, pagdating ng Rosario, talagang patatanggapin ko siya sa Panginoon. Siyempre, binibefriend po muna natin. Pero alam niyo po ba, bago dumating na Rosario, kinausap ako ng Holy Spirit, patanggapin mo na. May sakit po kasi siya. May sakit po siyang dinaramdam. Patanggapin mo na, pag-pray mo na. Kaya bago dumating ng Rosario, Ibaan, Batangas, talagang pinagpe-pray ko na, pinatanggap ko na sa Panginoon. Pagdating ng Rosario, sa Rosario po pala bababa yung tao na yun. Kaya sobrang tuwa ko. Na napatanggap ko siya sa Panginoon bago siya bumaba. Mali pala yung sinabi niya doon sa konduktor. Sabi niya sa San Juan, Batangas. Kaya alam niyo po, tapat ang Panginoon. Ang saya-saya ko kahit po pagod. Kami maghapon doon sa ministry. Dumating kami kagabi, 11 o'clock na. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Pinapawi ang pagod. Amen? Pero kung nahiga ka lang sa bahay maghapon, siguro feeling mo, hinang-hina ang katawan mo, pero wala ka nagawa para kay Lord. Masarap po maglingkod sa Panginoon pag pinakikita mo ang pagmamahal mo kay Lord, sa kaparaanan na ikaw ay nagwiwin ng soul. Sabi nga, pinangaral nga din kanina ni Pastor Jace, sabi, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and behold, I am with you always, even unto the end of the age. Alam niyo po, ang pinakamasayang tao sa mundo, yung pong nagsishare ng gospel. Kasi lagi niya kasama si Lord. Yung presence ni Lord. Yung tao na yun na nakausap ko, sabi po sa akin, disciple mo ako ha. Siya po nagsabi, disciple mo ako ha. Sinong hindi matutuwa noon? Ang sarap po na mag-share ng gospel. Kaya hindi ka man lalamig sa buhay espiritual pag ikaw ay nagsishare ng Word of God. I encourage you, lahat ng mga nandito kayo, mga kabataan, gamitin ninyo ang lakas nyo. Gamitin ninyo ang inyong mga kaalaman to win souls. Ang mga ladies, pakitaas ang kamay, mga babae rito, mga single. Ayaw itaas ang kamay. Yung mga beauty ninyo na yan, gamitin ninyo sa pagwawagi ng mga tao sa Panginoon. Huwag niyong gamitin sa pagwawagi ng mga suitors. Gamitin niyo sa pagwawagi ng mga tao para kay Kristo Jesus. At sino mga single dito na mga lalaki, mga gwapo, itaas ang kamay. Gamitin ang kagwapuhan sa pagwawagi ng mga tao patungo sa Panginoon. Hindi sa pagwawagi ng mga ladies para maging girlfriend. Amen. And number 3, nakita niyo po ba yung picture? Pakilagay yung picture. Yan, nakikita po ba ninyo yung picture na yan? Yan po ay patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. The next letter S, number 3 is staying watchful. Maghintay po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi po sa talata, sabi, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Sabi ni Peter, 2 Peter 3:13-14, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal,
Habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Yan po yung staying watchful sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ay pagpapakita that we truly love the Lord. Hinihintay natin siya. One day, babalik siya para kunin tayong lahat. Dadalin tayo saan? Doon para makapiling niya sa kanyang kaharian. Amen. Sinong gustong makasama ni Lord? Hello. So, 3 letter S po yan. Una ay serving the Lord. Pangalawa ay seeking the lost. And number 3 is staying watchful sa pagbabalik ng Panginoon. Yan po, sa 3 bagay na yan, mapakikita natin that we truly love the Lord Jesus Christ, that He is our first priority. Ngayon, I want to challenge you, dahil ito po ay challenge din kaninang umaga sa pangangaral ni Pastor Jace. Ano po yung gagawin natin, mga kapatid, this afternoon? Pray for one person. Ilan po? One person lang. Next, share your testimony to one person. Ilan? Number 3, invite one person. This week po yan na darating. Ito po'y challenge po sa bawat isa. At sasamahan po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo pressured. Isa lang. Sabi mo sa iyong katabi, isa lang. At magkakaroon po tayo ng declaration. Tayo po tayong lahat. Ito po'y ginawa din kaninang umaga ng mga kapatiran. Siyempre, pagka po declaration, ipinapahayag ng ating bibig, galing sa ating mga puso ng merong buong-buong pananampalataya. 2 slides po ito. Ready na po ba ang bawat isa? Amen? We declare, begin. Lakasan po natin galing sa puso natin. Begin. Hindi ako niligtas para lang umupo sa church. Niligtas ako para isugo. Hindi lang ako disciple maker ako. Next slide. Mag-iimbita ako ng isa, magdi-disciple ako ng isa, at sa kapangyarihan ng Holy Spirit, we will multiply. Ulitin natin yung last line ng 3 times, yung we will multiply. Begin. We will multiply. We will multiply. We will multiply. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ama, salamat po sa iyo. Alam namin na kayo po ang patuloy na magpapayaman ng inyong mga salita sa aming mga puso. We pray na kayo'y patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Continue to inspire our hearts, to ignite our spirits, para kami ay humayo at makapagdala po kami ng tao sa iyo at kami ay mag-multiply. Hindi manatili na kami lang nandito. Darami kami sa tulong at biyaya po ninyo, aming amang Diyos. Salamat po sa inyong mayamang biyaya sa bawat isa sa amin. Lahat ay nasa iyo. Ang mga kulang sa buhay namin, and you will fill our lives kung anong po yung mga lacking. Lahat po ng mga nandito, Panginoon, patuloy niyong hihipuin ang mga puso. Every day, bibigyan niyo po ninyo ng joy, love, and peace, miracle healing sa aming mga sicknesses and diseases, problem solved, restoration of broken relationships. Everything that we need ay nasa iyong paanan na aming Panginoong Jesus. We receive everything in Jesus' name. Amen and amen.